Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lang lumalakas ang persa ng mga Amerikano. Gusto natin sila makikita, hindi pa lang sa makapapalakas natin sila sa Maynila at mapapasakamayin natin ng Intramuros. Hawak natin ang karatig bayan. Meron tayong 4,000 katao. 3,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin sila mapapatalsik sa bayan na ito. Naipadala ko na sila Arguelles at Valcamino upang makipag-usap ng kapayapaan ng General Otis. Pinaglalarawan nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 mga sundalo na magpapalakas sa kanilang puwersa. Tingnan nyo! Tama si General Luna. Kailangan na natin kumilos. Akala kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturing kong kaibigan. Sinalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot at pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Eske Maricon? May biyan, Senyor. Kung Espanya talaga ang kalaban ng Amerika, bakit di sila makisa sa atin? Bakit pinipigilan na tayo pumasok sa Intramuros? Ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Ulan! Sa halip na tayo nandito mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas, nangangarap ng arbas, humuha kayo ng tresera. Tinuturuan natin ang mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang ating mga negosyo kapag nakipaglaban kami? Babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan mo sarili, pumili ka. Kilala kita. Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nibang Espanya, lumipat ka agad ng bakod. At ngayon tayo naman ang mga nganid, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika. Magtigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao naman tayo. Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Na mahal ko rin ang ating bayan. Ngayon ay kamapin natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang nila ang ibang bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Hintayin na lang muna natin matapos ang Treaty of Paris. Delegado ba tayo sa Paris? O kahit tagapagmasid man lamang? Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Presidente, ipagpaumanin po ninyo ang pagkataas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ng pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating puwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan, ngunit paghandaan natin ang digmaan. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating tahon sa Santa Mesa. Nilusog na rin nila ang San Juan, Paco at Pandacan, at iba pang karatig bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Hoy Camino! Umagsan na ang Maynila! Nasa amin na ng Amerika ang Luzon. Wait, Camino! Paano nangyari ito? General Luna, ikaw na ang bahala. Asa kami muna ang mga labanan. Paano ko lalaban? Kakagatin ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na kagaya nila? Vamonos!
Mag-aksay ng bala! Fuego! General, nangangati bang kanilang hanay? Padala ka ng mensahe kay Hanolino. At sabihin mo, walang dapat makalagpas na kaaway. Hoy, magsibalik kayo rito! Mas matapang pa yung mga babae dito eh! Hoy, magsibalik kayo dito! Mga tuwag! Hoy, umupo ka! Umupo ka! Ay! Tang ina! Ba't mo ka pinigilan? Hindi mo ba nakikita? Ay! General! Mga gunggang! Sugat para sa inang bayan! Umatras sila! Sisima tayo ng mga kasama ninyo. Naglalaro pa kayong baraha? At saan ang kapatid ninyo? Umayos kayo tayo pag kinakausap ko lang, General. Roman! General! Bawian mo ng armas ng mga duwag na ito. Tanggalan mo ng ranggote gapos. Putang ina. Magandang hapon, Kapitan. Kamusta ang siesta? General. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Putang ina mo. Alam mo ba kung ilan ang taong patay at sugatan ngayon dahil sa katangahan mo? Kay Presidente Aguinaldo lang po ako susunod ng utos. Alam mo ba ang unang artikulo ng patakaran natin? Hindi po! Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa punong general ng digmaan ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa husgadong militar. Ikaw yun, Kapatid. Bakit ngayon ka lang? Nahalata ka ba nila? Nag-iingat naman ako. Totoo ba ang sinabi mo? Hanggang dito na lang tayo. Isabel, Hindi na tayo maaaring makita ng ganito. Ganun ba? tama. Mas malaki ang responsibilidad natin sa gerang ito kaysa sa nararamdaman natin para sa isa't isa. At sa susunod na tayo ay magkikita, ikaw ay isang sandalo at ako ay taga-isang Cruz Roja. Isabel. Nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon! Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Kataksilan yan! Kataksilan! Ayon sa ligang batas, nasa mga kamay lamang ng Pilipino ang soberano. Taksil ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman minumungkahi. Binabalita ko lang. Paano mo pagkakatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabot ang Espanya. Kung may ganito tayo sa pangkat natin, hindi na natin kailangan ng kaaway. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay at kulang na tayo sa pera, armas at kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang loob ng mga tauhan ko. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganito kataksilan? Ano ba akong traidor? At duwag.
Naalala ko ng makasama kong anak mo sa labanan. Iniwan niya ang mga kasama niya habang namamatay. Wala akong anak na duwag. Kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala akong karapatang laigin ang pamilya ko, Antonio. Hindi ba na lahat na totoo? Talagang nasa lahat ninyo ang duwag. Padala ka ng telegrama kay General Mascardo at sabihin mo sa kanya, magdagdag ka mo siya ng lakas para sa Kinga at dito sa Bagbag. General. Nagpunta sa pesta sa Arayat si General Mascardo. Anong oras ka nakarating dito sa Bagbag? General Mascardo, telegrama po mula kay General Luna. At wala na dito pong panahon para sa pistahan. Tignan mo yung yabang ng putang anang lunong yan. Kung makapag-utos, akala mo hindi ka pa general ng usap. Sabihin mo sa kanya, hindi na pista, dinayo ko rito. Galing po Arayat. Malaking gulo to. Pakitanong nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. At baka naman daw po mas nakakaintindi kayo ng Espanyol. Sabihin niyo sa kanya, nakakaintindi ako ng Tagalog. At sabihin niyo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil hawak ko komandante ng Pampanga. Pero sa opisyal na katulad niya, walang karapatan para magbigay ng utos. Ganun ba? Rusga! Bakit ka sa Arayat? At sabihin mo sa Mascardo na pwede ko sa... Papares na po daw kayo dahil sa katikasan namin yung ulo. Sino po siya para restrain ako? Hoy, kung gamon siya, di ako atras. Tungo ka sa opisina ng presidente. Keta! Hoy! Papakulong na lang siya sa kabao kaysa sumunod sa inyo. Dahil habang buhay siyang sa presidente o sa kapwa kapitan niyo lamang siya. Ha? Ano pangangala niya? Ibang bansa ang Cavite? Matitira sa mamasahan sa Guaga. Pagdala na rin tayo ng kabaho. Sige! Barilin niyo! Dito na ako! Barilin niyo ako! Bilis! General Tomas Mascardo! Andito ako para arestuhin ka! Magpakita ka! Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo kayo pakulong, magdala ka ng kabaho. Sandali! Sandali! General Tomas Mascardo, sa utos ng Presidente Aguinaldo. Okay. Sinong tangang nagpaputok? Ha? Mga traidor! Mga traidor! Kailangan natin ng isang radikal na pagbabago.